Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nag-drive na ako noon paalis dahil mahalata pa ako. Habang nagmamaneho ako ay naalala ko na ang Facebook pala ng asawa ko ay nakalagin sa laptop ko. Habang traffic ay agad ko binuksan ang laptop at Facebook nito. Tiningnan ko agad ang recently added friends at nakita ko nga ang binata na kumausap sa asawa ko. Jeff pala ang pangalan niya at estudyante pa lang siya. Binabasa ko pa ang profile ng binata nang biglang tumunog ang messenger nito. Nag-hi si Jeff. Sa isip-isip ko ay sasagot kaya ang asawa ko. Alam ko din kasi na lagi siya online. Ilang minuto pa ang lumipas bago ko nakita na nag-reply ang asawa ko ng simpleng hello. Mabilis naman nag-reply si Jeff. At ito ang kanilang palitan ng mga message. Ako yung kanina sa may tindahan, nag-ask ng Facebook mo. Okay, hehehe. Okay lang ba makipagkwentuhan? Kasi di ba may asawa ka na? Okay lang naman. Baka kasi magalit. Di naman may asawa at anak na kami. Hindi naman na kami pabebe. Sa bagay, pero sayang. Sayang kasi may asawa ka na. Kung wala pa siguro isa ako sa manliligaw sa'yo. Baliw, ilang taong ka na ba? 19 na ako. Kita mo na, 19 ka pa lang, ako 30 na. 11 years agwat natin. Tapos ligaw ang nasa isip mo. Anong naman kung 19 lang ako? Nakakabuntis na din ako Nagulat ako sa sinabi ng binata sa asawa ko. Nakaramdam din ako ng selos that time. Pero gusto ko malaman ang gagawin ng asawa ko. Hindi ka agad nag-reply si Melissa noon. Siguro ay inaasikaso na niya ang anak namin. Nakarating na ako sa trabaho ko at agad-agad akong dumiretso sa office ko. Nilapag ko agad ang gamit ko at binuksan ang laptop sa tabi ko at may reply na nga si Mrs. Baliw. Oo nga, gusto mo subukan? Subukan kung mabubuntis kita. Joke. Sira ulo ka din pala. Uy, huwag ka magagalit baka kasi mapikon ka sa chat ko. No, hindi naman. Okay, kung sa bagay, sabi mo nga kanina may asawa at anak ka na, kaya hindi ka na pabebe. Oo. Okay, buti na lang, may sasabihin pala ako sa'yo, kaya lang baka magalit ka. Ano yun? At bakit naman ako magagalit? Basta po siya, magagalit kapag sabihin ko sa'yo. Kaya wag na lang, ano nga yun? Promise, hindi ako magalit talaga. Oo nga, ang kulit. Okay, tip kita, Melissa. Paanong tip? As in, tip kita. Gusto kitang makasama. Gusto kita maano. Hindi ka agad nag-reply ang asawa ko nun. At ako naman ay nananabik sa pwedeng mangyari. Halong selos at kabuglian ang naramdaman ko that time. Hindi ka na nag-reply, sabi na nga magagalit ka. Hindi naman ako nagalit, nabigla lang siguro. Hindi ko alam sasagot ko. Di sagutin mo kung okay, sige. Joke. Baliw, ang bata-bata mo mapos ka. Kalokohan. Hindi na nga ako bata, kaya na kitang paungulin. Sira ulo. Seryoso nga ako. Maano lang kita once, pwede na ako mamatay. Tumigil ka nga. O ano, pwede ba kita? Maano? Tawa lang ang naging sagot ni Melissa nun. Sobrang kabog ng dibdib ko nun habang naghihintay sa sagot ng asawa ko. Mag-cheat kaya sa akin si Melissa o wala siya gagawin? Natawa ka lang dyan. Ano nga, payag ka ba? Magpaano sa akin? Magagalit asawa ko. Sasabihin mo ba sa asawa mo na magpapaano ka sa ibang lalaki? Di ba hindi naman? Loko ka talaga. Mamaya, pwede? Paano mamaya? Mamayang hapon, paghahatid mo sa anak mo sa school, hintayin kita. Tapos mag-aano tayo? Baliw. Basta, mamaya, hintayin kita. Walang naging sagot ang asawa ko. Ako naman ay sobrang kabalo sa mga nabasa ko sa messenger niya. Nag-iisip na kung ano hindi ako mapakali. Dahil sa pangyayari na yun,
para bang gusto ko nang umuwi. Dumating na ang time ng paghatid ng asawa ko sa anak namin. Mas lalo ako kinabahan kaya naman hinayaan ko na lang bukas ang messenger ng asawa ko sa laptop ko at naghihintay ng message ni Jeff sa asawa ko. Ilang oras pa ang lumipas at walang message na dumating sa asawa ko. Sa isip-isip ko ay hindi ganong klaseng babae si Melissa, kaya for sure walang ibang nangyari. Alas 5 na ng hapon. Alam ko na susunduin ni Melissa ang anak namin sa school. Ako naman ay naghahanda na umuwi nang tumunog ang messenger sa laptop. Ingat ka sa pagsundo sa anak mo. Thank you. Haha, thank you. Thank you son. Para sa kanina, hindi pa din ako makapaniwala na pumayag kang gawin ko sa iyo yun. Parang lalabas ang puso ko sa nabasa ko. Nagpagalaw sa ibang lalaki si Melissa. Kaya naman ay mas lalo akong hindi mapakali. Para bang magugunaw ang mundo ko. Pero para din ako magdidelirio dahil sa kakaibang igting ng bagay na yun sa harap ko. Hahaha, baliw. Ang sarap mo talaga, Melissa. Paano masarap? Ang sarap mo, basta wala akong maramdaman. Nasabit ng ngipin. Sa totoo lang, nung ginagawa mo yun, para na akong nasa langit sa sobrang sarap. Nakakahiya tuloy, tama na nga. Ano naman nakakahiya dun? Wala namang ibang makakalam na nagpaano ko sa akin kanina. Hahaha, baliw. Haha, bukas ulit ha. Ako naman ang gagawa nun sa'yo para patas na tayo. Sarap kasi niyan. Walang balahibo. Bahala ka, basta gaya kanina, huwag sa loob ko ang pagputok ng bulkan. Oo naman, sa mukha ulit kita. Paglilipasan at pagtatalsikan ang bugli mo. Melissa, hindi ako mabugli. Ang kulit mo lang kasi. Aminin mo na, parehas naman tayo mabugli. Sige na, mamaya na lang ulit. Aasikaso muna ako dito sa bahay at pauwi na din ang asawa ko. Okay, bukas ulit. Aanuhin kita ha. Wala nang nag-reply ang asawa ko. Maya pa hindi ko na makita ang messenger nila ni Jeff. Messages nila ni Jeff. Binaba na ni Melissa. Hindi ako mapakali sa mga nalaman ko habang pauwi ako. Hindi ko alam kung bakit pumayag ang asawa ko na magpagalaw kay Jeff. Madami tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yun. May iba pa ba siya na nakakaano bukod kay Jeff? Sa style niya kasi makipag-usap ay parang marami na siyang alam. Alam niya din kaya na pinapagalaw ko siya kay Jun. At yung tatluhan nila nung nakaraan, gising ba siya nun dahil nagawa ba niya nagbihis at maligo pagkatapos? Habang pauwi ako ay napadaan ako sa isang mall. Naisipan ko muna pumasok para makapag-isip-isip. Napadaan din ako sa isang electronic shop at nakita ko na nakasale sila. Tingin-tingin muna ako at may nakita ako mga CCTV camera at nakaisip ako ng magandang idea. Bumili ako ng ilang piraso ng CCTV na maliliit na pwede ko ilagay sa buong bahay. Pagka uwi ko ng bahay ay agad ako nagbihis at pilit na tinago ko ang emosyon ko para hindi mahalata ng asawa ko na alam ko na may ginawa siya. Nung nakasigaw ako na tulog na ang mag-ina ko ay agad ako kumilos. Ikinabit ko ang mga CCTV na nabili ko at sinigurado ko na hindi ito basta-basta makita ng asawa ko. Naglagay ako ng 2 sa sala, 2 sa kusina, 1 sa banyo at 1 sa may labas namin pagpasok ng pito, 1 sa may hagdanan at 2 sa kwarto namin mismo ni Mrs. Kinabukasan ay maaga ako umalis. Sinabi ko na lang na may meeting kami sa trabaho pero nakapark lang ako malapit sa amin. Sa kotse pa lang ay nakabuhos na sa laptop ang messenger ng asawa ko at phone ko nakakonect na nga sa mga camera na nakatago sa buong bahay. Maaga din nagising si Melissa at napapanood ko lahat ng ginagawa niya. Nasa kusina siya noon at nagluluto ng almusal. Hindi siya nagbibihis at nakasuot pa din ng pantulog niya. Manipis na sando at pajama. Halatang halata na wala siyang panloob pantaas dahil bakat ang dapat bumakat. Pagkatapos niya magluto ay bigla siya sumilip sa bintana.
Hindi ko alam kung ano tinitingnan niya o may hinihintay ba siya. Maya-maya pa ituloy na siyang lumabas ng bahay. Ganun, lalabas siya lang, yun lang suot niya, halos ubad na siya dahil sa nipis ng sando niya. Sabi ko sa sarili ko, nag-iisip kung saan siya pupunta. Dumiretso si Melissa sa gate namin at tuluyan ng lumabas. Tumingin ako sa mga salamin ng kotse. Dahil malapit lang ako sa bahay nagpark, ay agad ko siya nakita. Naglalakad at tingin ko ay sa tindahan siya pupunta. Wala pa naman tambay ng mga oras na yun. Kaya lang ay may nakakasalubong siyang mga 3 lalaki na naglalakad din. Nung paglabas niya at talagang ibang tingin sa kanya. Dahil sa suot niya, sinusundan siya ng tingin ng mga lalaki. Ang isang hanggang sa makabili na siya sa tindahan at nung pauwi na siya. Nung nasa may gitna ang asawa ko at papasok na sana ay bigla siya nalapitan at kinausap ng isa sa 3 lalaki. Nakasalubong niya kanina. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Pero kitang-kita ko sa mga mata ng lalaki na hindi maiwasang tumingin sa malaki at tayong-tayo na bagay na yun sa harap ni Mrs. Ilang minuto sila nag-uusap ng asawa ko nang lumapit na din ang dalawa pa sa kanila. Iniabot ng isa sa kanila ang phone nila sa asawa ko. Sa tingin ko, hinihingi nila ang number ni Melissa. Pagkatapos ay pumasok na ng bahay si Mrs. at umalis na ang 3. Doon ako napaisip na i-check ulit ang messenger ni Melissa. Baka meron pa siya, hindi nabubura. At malaman ko pa ang iba pa niyang tinatago sa akin. Nag-scroll down ako sa mga message niya at binasa ang ilan pero wala akong makita. Sinilip ko ang ilan sa message request sa kanya at napakadami doon na nag-hi or hello sa kanya. May mga ilan pa na bastos din ang message sa kanya. Gaya ng gaano kalaki ang bagay na yun at ilan din ang nagsisend ng kakaibang pictures. Nang buksan ko ang spam at archive message niya ay doon ko nakita ang message nila ni Jeff. Nakala ko ay binura niya. Nilagay niya lang pala doon at agad ko napansin na may iba pa mga message ng mga lalaki na nakatago sa folder na yun. Tinignan ko muna kung sino ang mga yun bago ko buksan. Ang iba doon ay hindi ko kilala at ang mga iba naman ay naalala ko na mga dati niya karelasyon at mga manliligaw. May iba din na taga dito sa amin at nang mapansin ko na nandun si John ay agad na kumabog ang dibdib ko. Ano kaya ang pinag-uusapan nila at kailangan itago ni Melissa ang combo nila? Dahil alam ko malaki ang inis ng asawa ko kay John. Agad ko yung binuksan at binasa mula sa umpisa. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.